Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. APG, International Aviation Academy Incorporated. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa $7.39 billion ang cash remittances na naipadala ng mga overseas Filipino workers mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Mas malaki ito kumpara sa $6.99 billion na naipadala sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Ang pangunahing dahilan ng patuloy na pagtaas ng remittances ay dahil na rin sa dumaraming mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibang bansa at dumarami rin ang mga remittance centers sa abroad. Ayon sa datos ng Bangko Sentral, ang cash transfers mula sa sea-based Filipino workers ay tumaas ng 8.3% noong nakaraang Abril. Umabot ito sa $1.8 billion. Samantalang tumaas naman ng 5% ang remittance mula sa land-based workers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ikukwento sa atin ni kapatid Roel Guanzon ang kanyang mga karanasan bilang manggagawang Pinoy sa bansang Amerika. Ihahatid namin sa inyo ang istorya ng pagsisikap ni kapatid Telma bilang caretaker sa Dubai. Ipapadama sa atin ni Catherine ang kakaibang mainit na pagtanggap na kanilang ibinibigay sa ating mga guests ng Waterfront Insular Davao. Papasyal tayo sa pinagmamalaking Crocodile Park ng Davao City at titikman natin ang kakaibang Irish-American dishes ng Keller's Pub. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. The No Floods Mobile Flood Barrier, the most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Looking for the best aviation school in the country? APG International Aviation Academy in Subic Bay, Philippines is a certified flight school who has been in the business for 13 years now. APG is operating in an international airport and is well equipped to meet the current airline standards. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Southville International School and Colleges. Cafello Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Davis, Paint Reinvented. Kung natatandaan niyo po ay minsan na po nating nakasama ang ating kapatid na i-interview ngayon. Ikakwento naman po niya sa atin ang kanyang buhay nung siya po ay nagtatrabaho sa abroad bilang isang OFW, ang ating modern day hero. Binalikan po natin siya sa Waterfront Insular Davao para kilalanin natin siya up close and personal. Si kapatid Roel Guanzon. Ayan. Kapatid Roel, how are you? Magandang gabi. Ay, naku, it's good to see you again, kapatid Marisa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, syempre. Nung in-interview ka namin dito noon sa Waterfront Insular Davao, of course, bilang general manager ng hotel. Ngayon naman, ang aming pakay ay bilang isang kaibigan na gusto kong makuha namin ang istorya mo nung ikaw ay isang OFW. Umpisahan natin, kapatid Roel, ha? Parang namumula ka. Nung dati okay ka lang, parang ngayon parang iba ka. Okay, kapatid Roel. Kailan ka nagsimulang maging OFW? Nung mid-2000, nagkaroon tayo ng oportunidad na imbitahan tayo na subukan maging OCW. Nung panahon na yun, OCW,
overseas contract worker. Okay. So, pagka contract worker, ang explanation sa akin doon is that may kontrata ka para sa isang trabaho at ikukonsumo mo yung kontratang iyon. Yes. And then, after which, you may or may not renew. Okay. Every 2 years yan. Opo, on both parties. So, meron parang termination clause, so to speak. So, yun yung naging oportunidad na dumating. Ano ang naging trabaho mo sa abroad? Sa first time mo mag-abroad? Well, yung unang-una, hindi siya totally trabaho. Para siyang task force, no? Tapos, naging trabaho na nga siyang kontrata. Okay. Yung task force, yung napadala ka sa isang grupo, no, na mag-uumpisa kayo ng isang hotel at magiging grupo kayo na pag-aaralan ninyo yung mga sistema, yung mga procedures, at ibibigay ninyo kung ano yung kaalaman ninyo sa inyong mga specialization. So, bibigay mo yung expertise mo correct, doon, yung knowledge mo doon. Okay, so saang bansa ito? Sa Vietnam po. Gaano kakatagal sa Vietnam? Collectively mga siguro kulang-kulang 2 taon po. Anong naging proyekto mo doon? Ano po yun parang pre-opening po yun nung isang hotel. No? Tapos, 6 kami, kanya-kanyang eksperto. Ako sa sales and marketing, dahil yun ang background ko. Yes. At inumpisahan namin mga modules, mga procedures, mga standard operating policies. In hotel language, PNP. Policies and procedures po. Policies and procedures. Ayun, tama nga. So yun, kumbaga more of theoretical ang approach. And then since sa bansang po yun, hindi ho masyadong dalubhasa sa English ang salita nila. Opo. Lalong-lalo na yung mga tinagurian natin, mga rank and file. No? Paano nag-aral ka ng salitang Vietnamese? Baligtad ho. In-adapt nila yung English. Oh, wonderful. So yun. Although they would speak still their language, but we were required to speak and converse in English para ho ma-uplift nga yung kanilang status, no, in terms of language barriers. Okay, so ngayon medyo nagkaintindihan na kayo kasi nag-adapt sila ng English. Opo. Ilang Pinoy tayo nun? Ano ho kami? 6 nga. Mga 6. Ako, Pinoy lahat. Pinoy lahat. Yung 6 na task force. Tapos ganun sila kabilib sa atin. Oo. 6 ho kami. Pero meron din hong isang grupo galing sa ibang bansa. Pero iba naman yung focus nila. Iba naman ang focus. Okay, so kapatid Roel, naitayo ang hotel. Nag-stay ka pa ba doon sa Vietnam? Yes, yun na ho yung opportunity na ipinesent sa akin. Nung una, we were part of a task force, gaya na nabanggit ko earlier. And then later on, when they saw yung value ninyo, no, dun sa biling yung project, they decided to offer us on a contractual arrangements. My contract was just 1 year. 1 year. Kasi I really didn't have, wala ho akong plano talaga. Kasi nga sa akin, it was not a plan to be working overseas. It just came as an opportunity po. Yes, that's right. So, nag-stay ka pa doon, okay, so practically 2 years. Ano ang mga natutunan mo at ano ang natutunan mo rin sa mga kapatid nating OCW or OFW sa mga nandun? Well, napakagandang question yan, Marisa. Well, one thing that you will learn, no, na matututunan mo is paano ka mabubuhay ng mag-isa. Yun yung una mong gagawin. Yung comfort ba dito sa Pilipinas, yung familiarity, and everything else. Tas lalo na nabanggit ko na medyo hindi sila marunong magsalita ng English. At obviously, hindi marunong magtagalog. So, isa sa pinaka-challenge yun, no? Tapos, as in all case, kahit na medyo nakakataas ang posisyon mo sa isang organisasyon, medyo iba pa rin ang turing sa'yo. Iba pa rin, alien pa rin ka. Racial discrimination pa rin. Even in a country na Asia, meron din racial discrimination. Mararamdaman mo pa rin yun. Para ka bang kakaiba. The only difference is that in a Caucasian country, kitang-kita ka as different. Yeah, at saka medyo, at saka medyo may superiority tayo ng konti. Dapat kasi yung position mo, at saka yung nagawa mo, yung na-contribute mo, di ba? Okay. So ngayon kapatid Roel, so naging maganda na. Ngayon, meron ka bang mga masasabi nating experiences na sobrang nagpahirap sa'yo, na nalungkot ka o natuwa ka talaga? Well, sabihin na natin mix, no? Mixed emotions, no? Nung una excited ka dahil kikita ka ng dolyares, no? Kasi nung grupo kaming task force, ang bayad sa amin ay peso pa din.
Tapos pero nung kinontrata na kami, Dollars na. syempre. Tapos doon na mag-uumpisa yung shall we say experience mo to get paid in a different currency, diba? So that in itself is an experience and an exciting. True. Dollar na ako ngayon, hindi na ako peso. Dollar earner ka. Dollar earner ka na. Malaking bagay 'yon sa amin. Ngayon, ang isa sa pinaka-setback na nakita natin is that hindi ako familiar sa ganong klaseng kontrata. So hindi ako marunong magbasa ng sabihin na natin ng ano yung mga ins and outs. Mga fine clause. Correct. Ang liliit nun. Yes, okay. Yes. Yun yung mga experience na later on you realize na, oops, dapat pala ninegotiate ko ito, dapat pala sinigurado ko ito, yung ganon. Umalis ka na ng Vietnam. Saan ka naman napunta? Bumalik na ako ng Pilipinas. Okay, bumalik ka ng Pilipinas. Nagtrabaho ka dito sa hotel din? Yes, sa hotel din. Okay. So, kailan ka nag-Amerika? That was in 2007. Paano mo naisip mag-Amerika? Talaga nasa Pilipinas ka na. Opportunity ulit. Ito pong opportunity na to is na-offer sa akin. Sabi sa akin, would you like to try your luck or try your expertise in America? So, siyempre, that's the land of American dream. Land of milk and honey, diba? So, why not? We tried it, of course. Tinanggap natin yung opportunity. Yung offer. Ilang taong ka doon? Kulang-kulang 2 rin. 2 taon. Sa hotel ka rin? Yes. Actually, lahat parati hotel ka, ha? Opo. Actually, it's more of a golf course. Golf course, golf parang club. Resort. Ganun. Okay. Ano ang difference ng pagtatrabaho sa hotel or yung golf course talaga or golf club? Well, malaki, kapatid Marisa. Una, ang hotel kasi is very structured yan. Organized, isang aspeto lang. You offer the basic thing, which is lodging and accommodation, tapos meron kang restaurants and food and beverage, no? Ang golf kasi may involved dyan na membership. Yeah, no? memberships. Mga local members, no? Na involved dyan at meron din silang direct, shall we say, involvement sa operations at organization ng hotel. Kung may say sila. May say sila. Okay. So you're catering not only sa kliyente mo, but also to the membership. To the members. And how long naman yung... Almost 2 years. 2 years? Talagang puro 2 years ka. Nakikita ko doon, ha? Okay. So, ano naman ang masasabi mong pinakagusto mo working in a golf club? Well, it's the networking, no? Number 1 yun. Open a lot of opportunities. And at the same time, yung diversity nung mga makakasalamuha mo, no? Not only in terms of personality, but also character. So it builds you, it strengthens your foundation as a person, and also as a manager. Sinama mo na si Missy sa Amerika, pero wala pa kayong anak. Meron na ho, kasama na. Meron na. So that's good. So ngayon, syempre, natapos ang pagiging OCW, OFW ng ating kapatid na si Roel. Babalik ka pa ba sa pag-abroad, magtrabaho, o talagang dito ka na sa Pilipinas, sa waterfront? Well, ang kasabihan nga natin, you can never say never, no? So, kung may opportunity at dumating, we will always look at it. Pero hindi naman tayo nagsasabing na magsasalita ng patapos. Yes, that's right. So, you are happy now? Yes, ma'am. I hope na magtuloy-tuloy pa ang pagsasamahan natin. Opo. At syempre, sabi ko nga ba sa waterfront, double check tayo parati dito. Correct, ma'am. Diba? Naku, maraming salamat kapatid Roel sa pag-share mo ng experiences mo dito sa atin sa Buhay OFW. Bigyan mo nga ng mensahe ang ating mga kapatid na gustong maging OFW in the future. Gaya ng nasabi ko po earlier, opportunities po is very, very important. So it's very important to na lahat ng oportunidad, tingnan po natin ng maayos at i-accept po natin. Ang aking payo lang is, siguraduhin lang natin na lahat ng kontrata or lahat ng arrangement, maayos po. No? At siguraduhin natin kung ano man ang papasukin natin, kung anong bansa ho yan, pag-aralan ho natin lahat. Lahat ng aspeto, kultura, administrasyon, government, everything, bago tayo pumasok sa isang sitwasyon. That's very nice. Ako, kapatid Roel, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong naging buhay dito sa Buhay OFW. Maraming salamat. Thank you very much, kapatid Marisa. Nako mga kapatid, katatapos lamang po ng napakagandang kwentuhan namin ni kapatid Roel Guanzon, ang General Manager ng Waterfront Insular Davao ngayon, na dati po nating naging OFW. Magbabalik po ang Buhay OFW. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water.
Sa susunod na Buhay OFW, paano tinutulungan ng ating pamahalaan ang ating mga seafarers para lalo pang maging competitive sa kanilang larangan? Ano ang nagtulak kay OWA scholar Catherine Gacosta para magsikap sa kanyang pag-aaral? Bakit in demand ang mga Pinoy ref and aircon technician sa ibang bansa? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Ano man ang iyong estado sa buhay, ano pa man ang naging trabaho mo abroad, walang tatalo sa sipag at tiyaga bilang sandata sa pag-abot ng tagumpay. Narito ang kwento ni Telma, isang caretaker sa Dubai na ginawang stepping stone ng pag-abroad para maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Ginamit niya ang kaunting naipon sa pagtatrabaho abroad para ipagpatuloy dito sa atin ang pag-asenso. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Siyempre, kinukumusta natin mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa UAE, Italy, North America, Guam, USA, sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Nandito pa rin po tayo sa Davao City para kumustahin po natin ang ating dating OFW, si kapatid Telma. Yan, magandang gabi Telma. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Mama Marisa. Yes, alam mo kapatid Telma, bigyan mo nga kami ng konting storya ng buhay mo. Kapatid Telma, saan ka nagtrabaho sa abroad? Sa Dubai po, Ma'am. Ilang taong ka doon? 6 na taon po. So ano ang trabaho mo doon? Nag-alaga po ng paralyzed. So caregiver ka. So ibig mong sabihin, naging maganda ba ang trato sa iyo nung nagtatrabaho ka doon sa employer mo? Opo, Ma'am. Anong ginagawa mo para maging komportable ang inaalagaan mo? Minamasahe ko po, ulo hanggang paa. May panahon ka pa ba para magpahinga? Pag matulog na po yung alaga ko, doon po ako natutulog. Opo. So ngayon, ibig mo ba sabihin sa loob ng 6 na taon, sa tingin mo ba nakapagpundar ka na para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang anak mo at ang pamilya mo? Opo, Ma'am. Ano naman ang mga naipundar mo? Nakapundar po ako ng bahay, motor, at saka yung sari-sari store ko po. So ibig mong sabihin, Telma, confident ka ba na masasabi mong mapapag-aral mo ng anak mo kahit nandito ka na sa Pilipinas hanggang college? Opo, Ma'am. Mag-OFW ka pa ba? Hindi na po, dito na po ako sa Pilipinas dahil nandito po ang negosyo ko po. Mayroon na po ako negosyo ngayon, tapos yung anak ko po, hindi ko po iwanan dahil kailangan po siya ng kalinga po. So kapatid Telma, anong maipapayo mo sa mga kababayan natin na gusto maging OFW in the future? Ang maipayo ko lang po sa mga mag-OFW po sa ibang bansa, kailangan po magdasal sila sa Panginoon. Tapos po, dudublihin po nilang sipag, maging mabait po sila sa amo nila, sa mga kasamahan nila. Okay, so maraming salamat kapatid Telma sa buhay mo na shinare mo sa amin dito sa Buhay OFW. Nako mga kapatid, katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin kay kapatid Telma, fresh from Davao City. Medical practitioner si Rita Villarico Kelleher sa Amerika. Kagaya ni Telma, nagsipag at nagtiyaga rin si Rita para maging komportable ang buhay sa kanyang muling pagbabalik ng Pilipinas. Matagal na nirahan sa Massachusetts, USA si Rita Villarico Kelleher. 30 years to be exact. Nasa linya ng healthcare si Rita, samantalang inhinyero naman ang kanyang asawa. What we did before is we come here, but nandito kami to visit. We stay in the States and we come here to visit. So we kind of reverse that. We stayed here and we just go to the States to visit. 2.5 taon na silang naninirahan sa Davao. So far so good. We're enjoying it. Who doesn't like Davao?
Pinili nila na pumasok sa food business dahil napansin nilang wala pang Irish-American restaurant sa Davao City. So we opened this one up and we have an idea what we wanted. And we wanted something that's yung hindi wild na pub, you know, like the true sense of the word pub, which is a gathering place. It's for like, you know, families, and they, you know, guys drink, women have cocktails, and then the kids like will have also like their meal, you know. Something that's simple, not loud. Ang Keller's Irish-American Pub ay ideal for family dining and business meetings. We serve authentic Irish-American food, and we have the all-American burger. It's pure burger. That's just the basic, you know, meat, 100% beef, and walang spices. Kasi that's how American burgers are made. You know, ang guests, sila ang maglalagay kung anong gusto nila, you know, on it. So that's it. And then we have the fish and chips, the burgers, and then we have the Irish beef stew. And our servings are a little bit bigger than like, you know, yung Filipino serving or the local serving. If you're here in Davao, please enjoy the sights and please come and drop by the Kelleher's. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Why choose APG? APG offers airline training program that accepts students from zero experience. APG is consistently focused in giving 100% to quality training and safety of its students. It is equipped with a high-class flight simulator facility to better prepare its student pilots in any simulated environment. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Davis, Paint Reinvented. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome na naman po sa Waterfront Insular Davao. Makakasama po natin ngayon ang napakagandang front office manager na si Catherine Dizon. Ayan, kapatid Catherine, how are you? I'm good, thank you, Miss Marisa, and welcome to Waterfront Insular Hotel Davao. Yes, ako, alam mo bang napakaganda at enjoy na enjoy kami dito sa Waterfront Insular. Ngayon naman, kapatid Catherine, I would like to ask you, ano ba talagang tungkulin mo or functions being the front office manager, and how do you ensure 100% satisfaction ng ating mga hotel guests? Sa amin naman dito sa Waterfront Insular Hotel Davao, that's one of the main goal that we have. No? Excellent service begins with us na every time na meron kaming guest dito, we really make sure na paglabas nila dito sa hotel, they will have their own parang magandang memories talaga sa kanilang pagstay sa amin. Kasi yun nga ang sinasabi natin, if you are checking in sa isang hotel, wala ka namang any makukuha mo is ang services lang talaga na maibibigay ng hotel sa iyo. So, ang sa amin dito as a front office manager, I really make sure na pagdating pa lang ng ating mga guests, lapag pa lang nila sa airplane, sa airport, we make sure na lahat ng mga request nila, lahat ng mga services na kakailanganin nila, we prepare it ahead of time, no? Kasi pagdating nila dito, when they do the check-in, we make sure na kung ano yung ni-request nila ng mga rooms and amenities, we provide it. Ay, talaga So, naman. 100%. I'm sure.
Kasi Opo. sabi mo nga dito, pagdating, pag maraming guests, naka-line up sila dyan, meron tayo syempreng guest lounge. Yes. Kung saan nandito tayo ngayon, pero Opo. may guest lounge pa. Yes. Kasi ayaw nating patayuin ang ating mga client. Oo, totoo yan, diba? Miss Marisa. Kaya meron tayong guest lounge na ginawa dito sa hotel kasi there are times na may mga early flights ang ating mga guests. So, they arrive here, the standard check-in time natin is 2 p.m. but we have early flights at around mga 9, nandito na sila. So, we make sure na kahit na early ang arrival nila, we have this guest lounge for them to be accommodated while waiting for their room, no? So, that's why we serve drinks for them while waiting for their room. We have magazines. We also have our TV, television, syempre, para sila ma-entertain dito. muna sila. Siyempre, habang na-entertain sila. Ngayon naman, kapatid Catherine, tatanungin kita, ano ba yung ratio ng mga guest client natin dito? Anong nationalities ang nagfi-frequent dito sa Waterfront Insular Davao? Dito sa Waterfront Insular Hotel Davao, we usually have Asian guests, no? So, ang very frequent talaga sa amin dito is we have Japanese and Koreans. Although we also have Europeans and we also have mga Australians here, but ang frequent talaga namin dito is yung Japanese and Korean. Yes, we are proud to introduce, no, na just recently we've introduced yung ating aqua sports activities and amenities para sa ating mga guests. So, we have this center, aqua sports center natin. It's located along the beach side. So, we have that mga banana boat, mga jet ski, kayak. So, for those who are interested for mga aqua sports activities, they can also join that kind of activities while they are here in the hotel. And aside from that, kung they want a massage, we also have we also have our Pacify Spa. So that's Pacify Spa. So they are open from 1 p.m. until 1 a.m. So yun. And then if they also, most of our guests here, lalo na yung mga balikbayan natin na mga guests, no? They really wanted to go on a tour, like mga city tour. They also want to have a island hopping. So we also offer that kind of services for them. I see. So talagang one-stop shop. Yes, we can arrange for that. And then we also have, aside from that, Miss Marisa, we also have our souvenir shop along the poolside. We also have that one, and then we also have the Apo ni Lola for the yung mga durian candies, mga souvenir items. So, yun. And then we also have our Sulu pearls. Ayan. Sulu pearls. Ito yung mga mabibiling mga pearls. Mga pearls. Yeah. So, kasi yung iba nating guest, Miss Marisa, sila, napapagod na silang pumunta sa downtown. Oo. So, we have that kind of amenities here. Kompleto. Talagang you make things life easier. Yes. Kasi lalo na pag early ang kanilang flight the following day, we have that kind of very offer. Relaxing talaga. You make them comfortable. Yes. Diba? That's nice. Paano ko makakapag-book sa Waterfront Insular Davao? Okay, that's good thing, no, na Waterfront Insular Hotel Davao is known siya kung like sa mga OFW natin na nasa ibang bansa na they wanted to book. It's easy for them kasi nga due to the technology natin ngayon, high-tech na. So, good thing na ang ating hotel have tie-ups with online travel agencies na you can just search on the internet, and then we have online travel agencies where they can book the reservation. So, pili lang sila kasi meron tayong iba-ibang mga travel agencies where they could be assisted with the reservation. And also, they can also visit our website. Imbitahan mo na sila, Miss Catherine, na bumisita dito sa Waterfront. Okay. Sa lahat po ng nanonood, Nagbuhay OFW, iniimbitahan ko po kayo lahat. If you happen to visit po Davao, hope we can see you here here in the hotel at Waterfront Insular Hotel Davao for you to have an excellent feel of a resort and a hotel experience. Thank you very much, Miss Catherine Dixon, ang ating front office manager ng Waterfront Insular Davao. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Buhay OFW.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Isa sa mga must-visit na lugar sa Davao City, ang Davao Crocodile Park sa Riverfront Maa Diversion Highway. More than 10 years na po ito. Start po siya nag-operate noong 2005. And as a rescue center ng mga iba't ibang species ng mga wildlife. Saltwater crocodile, itong Crocodylus porosus, itong pinakamahal na balat sa lahat. So we're here to conserve the Crocodylus porosus and also utilize the skin sustainably. Ang Davao Crocodile Park ang tinaguriang Wildlife Rescue Center ng DNR sa Mindanao. Kaya naman, hindi lamang crocodile ang matikitan natin dito. We also use the Crocodile Park to impart on the public the value of conserving nature. Because Pilipino, masyadong destructive sa nature. Unlike other countries, they value preserving nature. Ang Pilipino, siguro dahil sa kapobrehan, yung mga bundok natin nasisira, yung mga karagatan natin overfished. So here we try to instill the value of conservation sa mga tao na pupasok din sa park. Pangarap mo'y matutupad sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan, kabutihan nyo'y dapat pamarisan. Ipinagmamalaki ng Davao Crocodile Park ang kanilang state-of-the-art crocodile farming system. Maraming gamit ang crocodile, bukod sa balat na pwedeng gawing belt, bag at sapatos. Masarap ding gawing steak at sisig ang laman nito. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat. At ang pinaka-latest na discovery sa Davao Crocodile Park, ang kanilang crocodile ice cream. We decided to elevate our product offering dito. So we took advantage of the tourists that come here and we thought, what else can we sell? So we met the chef, si Dino Dizon. I think specialized Italian food. So he's used to making gelatos. And sabi niya na baka pwede natin gamitin itong crocodile eggs for the ice cream. Kasi ice cream is, they use eggs dito. So we tried it out and only to find out na the crocodile egg pala has more yolk, na ang kalabasan niya sa paggawa ng ice cream is mas creamy siya. Epektibo rin na gamot ang langis ng crocodile. Later, we find out na marami palang users ng crocodile oil. Gamot pala ang oil ng crocodile, gamot eh. Dahil kung isipin mo nga, silang oldest living animal yan sila, no? 250 million years. They live in the dirtiest environment, and yet yung mga sugat nila nag-heal, even in the dirtiest environment. So we find out now na yung kanyang oil pala, alam ng mga ancient culture yan, even during Cleopatra's time. Cleopatra was using crocodile oil. Na malakas palang gamot yan. Well, when you're in Davao, come to Davao's #1 tourist destination, and that's Davao Crocodile Park, here at Riverfront, Maa Diversion Highway. Pangarap mo'y matutupad sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW,
Nabuhay OFW! Paano tinutulungan ng ating pamahalaan ang ating mga seafarers para lalo pang maging competitive sa kanilang larangan? Ano ang nagtulak kay OWA Scholar Catherine Gacosta para magsikap sa kanyang pag-aaral? Bakit in demand ang mga Pinoy ref and aircon technician sa ibang bansa? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat nang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,